Kabanata 31, si Donald ay malayong pamangkin ni Joseph, at ginamit lamang siya ng kumpanya upang maging pinuno ng seguridad. Dahil si Joseph ang nagpapasok sa kanya, naunawaan na hindi niya kailanman susuwayin ang utos ni Joseph. Damn you! How dare you lay finger on my uncle? Ikaw ay patay na karne. Fellas, sampalan ang batang ito at talunin ang kalokohan sa kanya. Pananagutan ko kung sisipain niya ang balde ngayon. Si Donald ay may galit na sigaw. Inilabas niya ang rubber baton na dala niya at nanguna para maghatid ng sunod-sunod na pag-atake kay Leon. Hinugot din ng ibang mga security guard ang kanilang mga rubber baton at marahas na sumugod kay Leon. Mag-ingat ka, nagulat si Lily sa nangyari. Dahil gusto siyang tulungan ni Leon kaya nangyari ang alitan nila kay Leon. Ngayong wala na sa kontrol ang sitwasyon, naging balisa siya at walang ideya kung ano ang gagawin. Si Donald ay kilalang-kilala bilang isang upahang thug, at wala siyang problema na lumaban sa 5 o 6 na tao at lumabas ng hindi nasaktan. Dati siyang gumawa ng oras para matalo ang mga napakasamang tao na nauwi sila sa baldado, at gumugol siya ng 2 taon sa bilangguan bago siya pinalabas ni Joseph. Gaano siya katanga para masaktan si Mr. Conrad? Alam nila ang mga marahas na ugali ni Donald. Ang batang iyon ay malubhang masasaktan dito. Ang tunog ng paulit-ulit na paghampas ay umalingaw-ngaw sa hangin habang ang mga baton ay tumama sa katawan ni Leon na parang patak ng ulan sa isang bagyo. Napayakap si Leon sa kanyang ulo at napaungol sa walang katapusang sakit. Napagdesisyunan niya noong una na tiisin lang ang sakit dahil siya ang unang naglatag ng kamay kay Joseph. Sa kasamaang palad, ang mga welga ay lalong naging mabangis, dahil ang mga ito ay naglalayon sa kanyang malambot na mga lugar pati na rin sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Tila walang duda na sinadya nilang pilayin siya. Para bang hindi sapat na masama ang bugbugin, may balak silang pawiin din ang pagkalalaki ni Leon. Hindi na kayanan ni Leon. Para mangyari yun, sa layuning iyon, iniunat niya ang kanyang kamay sa paghahanap ng madadala at agad na nakuha ang isang gomang baton na isa sa hawak ng mga gwardya. Pagkatapos, sinipa niya ang dibdib ng security guard. Arg! Pinalipad siya ng sipa, at nagpakawala siya ng sigaw bago bumagsak sa pader sa likuran niya at bumagsak ng husto sa lupa. Damn you! How dare you fight back? Oh, nagtatanong ka. Para dito, sinimulan ni Donald ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit at itinaas ang goma na baton upang hampasin ang ulo ni Leon. Siya ay handa na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang tiyuhin ay hinimok pa siya ng boses mula sa likuran, patayin mo siya. Tatanggapin ko ang kahihinatnan kung mamatay siya. Kung ang welga na iyon ay mapunta kay Leon, ang pinakamaliit na mangyayari sa kanya ay ang mabasag ang kanyang bungo. Tapos na, namutla ang magandang mukha ni Lily. Hindi niya kayang makita ang kalunos-lunos na wakas ni Leon at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa kritikal na pagkakataong iyon, itinaas ni Leon ang kanyang kaliwang braso upang harangan ang rubber baton, na halos madislocate ang kanyang braso bilang resulta. Ang kredito ay dahil sa pangangatawan ni Leon dahil sinumang ordinaryong tao ay makakaranas ng bali ng braso kung sila ay magsasanggalang ng kanilang sarili mula sa pag-atake. Ang pagkabigong protektahan ang sarili ay magreresulta sa isang concussion sa pinakamahusay, at kamatayan o malapit sa kamatayan sa pinakamasama. Huwag mo akong sisihin dahil binigyan kita ng mata sa mata. Inihagis ni Leon ang isang kanang kawit at inilapat ang isang malakas na suntok sa pisngi ni Donald. 2 dagwang ngipin ni Donald ang lumabas sa kanyang bibig. Bago pa man siya makapag-react sa nangyari, sinundan ni Leon ng malakas na sipa sa kanyang dibdib. Napakalakas ng impact, at lumipad si Donald sa himpapawid na parang saranggola na naputol ang linya. Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo pagkatapos lumapag sa lupa, at malinaw na mas malala ang pinsala niya kaysa kay Joseph. Mariing sumigaw si Joseph, bakit nakatayo lang kayo dyan? Saktan niyo siya. Siniguro ko na sa inyo na aking sasagutin ang mga kahihinatnan. Ang natitirang 4 na security guard ay nagngangalit at nag-atake ng mas walang awa. Itinaas nila ng mataas ang kanilang mga rubber baton,
handang hampasin ang mga kasukasuan at malambot na lugar sa katawan ni Leon. Mabilis na dumating ang kanilang mga pag-atake at nagpasya si Leon na mas mabuting huwag na lang niyang pansinin ang barrage kaysa protektahan ang bawat isa. Inatake niya ang mga ito pabalik sa isang siklab ng galit, na humarap ng mga suntok at sipa ng random. Wala pang 10 segundo, ang 4 na security guard ay natalo ng mga kamay ni Leon at bumagsak lahat sa lupa ng sabay-sabay. Paano? Napatulala ang lahat, pati sina Joseph at Lily. Hindi nila akalain na ang gayong payat na katawan na tulad ni Leon ay makakatalo kay Donald at sa 5 iba pang may kakayahang security guard. Higit pa rito, wala sa mga pinsala ni Donald ang tila maliit. Nagkaroon ng mga bali sa kabuuan at siya ay nagsuka ng dugo. Wala man lang siyang lakas na tumayo at pasimpleng bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, tumayo si Leon na para bang walang problema sa kanya ang mga nasugatan kanina. Mayroon kang bola, bata, ngunit ang pagiging magaling sa pakikipaglaban ay walang kwenta. Lahat ng ginawa mo, kasama ang pananakit sa mga security guard ng kumpanya, ay isang matinding paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ngayon umalis ka na sa mukha ko. Nagsalita si Joseph na may masamang tingin sa kanyang mukha. Maaaring nabigo si Donald na makapaghiganti para kay Joseph, ngunit ang huli ay makakakuha pa rin ng huling pagkakataon upang mailabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghabol kay Leon sa kumpanya. Bilang karagdagan, mawawalan si Leon ng proteksyon at interbensyon ng kumpanya kung siya ay masibak sa trabaho, kaya nagsisilbing daan para kay Joseph na tawagan ang pulis at ipaaresto si Leon. Ikaw, pinapaalis ako, as if you have the authority. Malamig na tinitigan ni Leon si Joseph at dahan-daw ang naglakad patungo sa kanya. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Huwag kang maglakas loob na lumapit. Nagpatuloy si Joseph sa pag-atres at ang masamang pakiramdam ay bahagyang bumangon mula sa kanyang puso. May gana akong bugbugin ka ulit dahil naiinis ako kapag tinitigan ka. Ngumisi si Leon. Ang sitwasyon ay lumampas sa punto ng walang pagbabalik na wala na siyang dapat ikatakot pa. Napakasarap sa pakiramdam kung matuturuan niya ng leksyon si Joseph at mailabas ang lahat ng galit sa lalaki. Kung tutusin, malinaw na naalala ni Leon na gusto siya ni Joseph na patayin. Naniniwala siya na magiging sulit ang lahat kahit nasirain niya ang kanyang reputasyon sa mga mata ni Iris at pinalayas siya nito sa kumpanya. How dare you? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Joseph. Ang una niyang instinct ay ang pagtakas, ngunit sayang, wala siyang mapupuntahan. Tumigil ka dyan. Malamig na boses ang utos na narinig ni Leon, itinaas niya ang kanyang kamao at akmang sasampalan si Joseph. Pumasok si Ariel na naka-high heels. Miss Summers, thank heavens dumating ka, bilasan mo at tulungan mo ako. Natuwa si Joseph at agad na lumapit kay Ariel. Ano sa mundo ang nangyari, Mr. Conrad? Anong meron sa kaguluhang ito? Labis na umasim ang ekspresyon ni Ariel habang nakatingin sa mga kalat na sahig at sa 6 na sugatang security guard. Well, you see? Nagsimula ang lahat kay Leon. Siya, itinuro ni Joseph si Leon at nagbigay ng maikling rundown ng kung ano ang nangyari. Ngunit maginhawa niyang inalis ang katotohanan na binubuli niya si Lily at sadyang pinahirapan si Leon. Ano, ginawa mo ang lahat ng ito, Leon? Natigilan si Ariel at hindi makapaniwalang tumingin kay Leon. Ang nakaraang insidente sa motorsiklo ay nagbigay sa kanya ng impresyon na kapatid na babae si Leon, kaya't maiisip ang kanyang pagkagulat nang marinig niya na ang taong inaakala niya ay isang 6 na malalakas na security guard ang pinatumba ni Sisi mag-isa. Iyon ay isang pagpapakita ng katapangan. Yung type ko lang. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Ariel. Medyo naguluhan si Joseph. Tumingin si Ariel kay Leon na may asar na ekspresyon nang una siyang dumating, ngunit ang kakaiba, siya ay tila nasasabik sa isang dahilan matapos niyang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Oo, ginawa ko ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko kukunin ang lahat ng sisi para dito. Ginawa ni Mr. Conrad na hindi komportable ang kanyang nasasakupan at pinilit siyang bumababa ang mga impulses sa
Sinimulang ipaliwanag ni Leon ng detalyado ang nangyari, ngunit pinutol siya ni Joseph at sinabing, nagsisinungaling siya. Kami ni Miss Cameron ay nagtatalakay lamang sa trabaho sa loob ng opisina. Wala akong intensyon na pilitin siya sa anumang bagay na ayaw niyang gawin. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Sige at tanungin mo siya ngayon. Sasabihin niya sa iyo kung nagsisinungaling ako o hindi. Malamig na ngumiti si Leon. Sinubukan pa rin ni Joseph na maging matigas ang ulo, ngunit malapit nang magwakas iyon kapag isiniwalat ni Lily ang kanyang mga kasinungalingan. Nanginginig si Lily dahil alam niyang mataas ang posisyon ni Joseph sa kumpanya. Kahit na sabihin niya ang totoo, ang karamihan ng maaaring gawin ni Ariel kay Joseph ay pagsabihan siya, at hindi tulad ng anumang matinding aksyon ang gagawin laban sa kanya. Ang mga bagay-bagay ay pupunta lamang sa timog mula noon dahil halos tiyak na gagamitin ni Joseph ang kanyang awtoridad na tanggalin siya. Nagsimulang mag-alinlangan si Lily nang maisip niya ang kanyang may sakit na ina na nasa kama sa ospital, ang matrikula ng kanyang nakababatang kapatid, at ang mataas na pag-asa ng lahat ng kanyang mga kamag-anak na inilagay sa kanya. Sige na, sabihin mo sa akin, pagpupumilit ni Ariel. Ako, nag-uusap lang kami ni Mr. Conrad sa opisina. He didn't do anything inappropriate. Paghahamon nito kay Lily para sabihin yan. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa buong oras at hindi naglakas loob na tumingin kay Leon. Sa kabila ng kanyang walang hanggang pasasalamat kay Leon sa pagligtas sa kanya, ang pasanin ng pagkatanggal sa trabaho ay napakabigat na kinahinatnan niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang humingi ng tawad kay Leon sa kanyang puso. Ang kanyang pahayag ay parang bolt from the blue para kay Leon at agad na nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya lubos maisip na si Lily ang magwawalang bahala sa kanyang mabait na kilos kahit na itinaya niya ang lahat para lamang mailigtas siya. Narinig mo iyon, hindi ba, Miss Summers? Gumagawa siya ng ligaw na akusasyon laban sa akin. Ngumiti ng matamis si Joseph. Ito lang ang ginagawa mo noon, Leon. Ang kumpanya ay may mga patakaran at regulasyon na dapat mong sundin. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Bulyo ni Ariel. Pinaalalahanan lang ni Iris si Leon na gawin ng maayos ang trabaho niya, pero hindi siya nagtagal para umasa sa suporta ni Iris para mang-api ng ibang tao. Di natin pwedeng hayaan na lang ito. If worst comes to worst and he get fired, I'll just take him in and rise him myself, naisip ni Ariel. Hindi yan ang nangyari, Miss Summers. Please let me explain. Galit na sumulyap si Leon kay Lily at nakaramdam ng kirot sa puso niya. Ang ibinigay sa kanya ni Lily noong araw na iyon ay isang napakalinaw na aral na nagpilit sa kanya na mapagtanto ang malupit na realidad ng lipunan. Tama na, ayaw kong marinig ang mga argumento mo. Pinutol ni Ariel ang mga salita ni Leon gamit ang kanyang kamay at hindi ito pinansin ang kanyang karumal-dumal na pag-uugali. Ngayong lumabas na ang katotohanan, malinaw na si Leon ay nakagawa ng malubhang paglabag sa mga tuntunin at regulasyon ng kumpanya, bilang karagdagan sa pagkapinsala sa ilan sa ating mga tao. Ito ay tama lamang na dapat siyang tanggalin agad, malamig na sabi ni Joseph. Ang lahat ng ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Si Leon ay hihingi ng tawad sa iyo at ang usapin ay aayusin na. Matipid na sabi ni Ariel. Hindi pa sumasagot si Leon nang ipahayag ni Joseph ang kanyang kalungkutan. Paumanhin lang. Iyan ay hindi sapat. Sinaktan niya ako at nasugatan ako. And you're just going to overlook all that basta magsusorry siya sa akin. Hindi ko tatanggapin. Matamang sinulyapan ni Ariel si Joseph. Ano ang gusto mo kung ganoon? Gusto ko siyang tanggalin at ibigay sa pulis. Tanong ni Joseph. Mr. Conrad, habang hindi may kakailanan na nasugatan ka, nasugatan din ang kamay ni Leon. Ang sitwasyong ito ay nawala sa kontrol, at ikaw bilang pinuno ng departamento ng Pangulo ay may pananagutan din sa ilang lawak. I'll ask Leon to apologize, kaya tanggapin mo na lang ang paghingi niya ng tawad para sa akin. Makipagkamay sa kanya, makipagpayapaan, at hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Tungkol sa iyong pinsala at medikal na gastos, sasagutin ng kumpanya ang buong gastos.
Nakasimangot na sabi ni Ariel sa tono ng pakikipag-ayos. Alam niya na si Leon ang tagapagligtas ni Iris, kaya kahit nakasalanan ni Leon ang lahat, hinding-hindi siya tatanggalin ni Iris, lalo na't hindi siya papayag na ibigay siya sa pulis. Bukod dito, hindi lahat si Leon ang dapat sisihin sa nangyari, dahil hindi mapag-aalinlanganan na inutusan ni Joseph ang mga security para bugbugin si Leon. Nasugatan lamang sila ni Leon dahil sa pagtatanggol sa sarili. Sa pagdating ng sitwasyon, ang parehong partido ay pantay na responsable. Nais ni Ariel na mamagitan sa sitwasyon upang mabawasan ang buong isyu at malutas ito ng mabilis. Noon, unti-unting kumalma si Ariel at hindi na kumikilos ng basta-basta. I've made it very clear na hindi ko ito tatanggapin. Sinasadya mo bang protektahan ang batang ito, Miss Summers? Ang ekspresyon ni Joseph ay lumubog. Pinipilit niyang ibigay si Leon sa pulis dahil iyon lang ang paraan para mapawi niya ang nag-aapoy na galit sa puso niya. Nairita si Ariel sa walang tigil na pagpupumilit ni Joseph. Mr. Conrad, paulit-ulit kong tinalakay ito sa iyo sa isang amicable na paraan at pagtrato sa iyo ng may lubos na paggalang at dignidad. Mangyaring huwag lumampas sa linya. Si Leon si Erie, kaibigan ko. Ang punto ay, ang bagay na ito ay nasa likod natin ngayon, sumang-ayon ka man o hindi. Medyo naiinis si Ariel, lalo na dahil that time of the month. Bilang resulta, wala siyang pakialam kung ito man o hindi magdudulot ng kaguluhan. Totoo nga, ang kanyang sinabi ay may ibang kahulugan nang marinig ito ng iba. Ano? Nagsimulang magtsismisan ang mga nanunood sa sinabi ni Ariel. Nakuha ko na ngayon na hulaan na hindi nakakagulat na ang batang ito ay sapat na matapang na hamunin si Mr. Conrad. Sinong mag-aakala na isa siya sa mga lalaki ni Miss Summers? Oras na para ilabas ang popcorn. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at nagsimulang makipagtsismisan sa isa't isa sa susunod na segundo. Walang tao ang inaasahan na magaling si Leon sa pakikipaglaban, lalo pat malakas ang backer gaya ni Ariel. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado bilang isang resulta. Bravo, Ariel. Nakikita ko na sinusubukan mong gamitin ang iyong awtoridad na ibaba ako. Maaaring ikaw ang katulong ng Pangulo, ngunit hindi ako isang pushover na maaari mong guluhin. Ikaw at ako ay kapantay, at hindi ka maaaring maging mas delusional kung sa tingin mo ay may kontrol ka sa akin. Galit na galit si Joseph. Bagaman mas mababa ang kanyang awtoridad kaysa kay Ariel, ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa pareho sa kanya. Maaaring ang ibang tao ay natatakot kay Ariel, ngunit hindi sa kanya. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Hayaan itong maging babala ko sa iyo, Joseph, ang aking pasensya ay limitado, kaya't huwag ipilit ang iyong kapalaran ng higit pa. Malamig na sinulyapan siya ni Ariel. Huwag mo akong takutin, Ariel. Hindi ko binibili ang alinman sa iyong mga banta. Alam kong close kayo ni President. Hindi mo kailangang itago ito. Siya ang uri na nakakaalam ng tama sa mali, at palagi siyang gumuhit ng malinaw na hangganan pagdating sa mga bagay na personal at pagiging propesyonal. Ang batang ito dito mismo ay seryosong lumabag sa mga tuntunin at regulasyon ng kumpanya, at kung pipilitin mong saklawin para sa kanya, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pag-uulat ng iyong pang-aabuso ng kapangyarihan sa kanya. Kapag napagdesisyunan niya na ikaw ang may kasalanan, sinisigurado kong ikaw ang kukuha ng mga kahihinatnan. Ngumisi si Joseph at may banta ang kanyang mga salita. Walang utang na loob. Kung sa tingin mo ay nakuha mo na ang kinakailangan, mas malugod mong iulat ang insidenteng ito sa kanya. Pero hayaan mo akong ipaalala sa iyo na walang bagay para sa iyo kung ang insidenteng ito ay nakakagulo sa Pangulo. Ngumisi si Ariel. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinabi mo, at sigurado ako na hindi magugustuhan ng presidente. Ang batang ito tulad mo. Tumawa si Joseph sa kabila ng kanyang galit. Bagamat inamin niyang hindi siya kapantay ni Ariel, alam niyang hindi siya magkakaroon ng matatag na katayuan sa kumpanya kung hindi niya kayang harapin ang isang pesky na kasamahan tulad ni Ariel. Magayos ka, bird brain. Let's go, Leon. Malamig na ngumuso si Ariel, tumalikod, at dinala si Leon nang hindi lumilingon.
Nakita niyo na kung paano inabuso ni Ariel ang kanyang kapangyarihan para pagtakpan iyon, di ba? Saksi kayong lahat, kaya sumama kayo sa akin para makita ang presidente. Hinimok ni Joseph ang lahat na sumama sa kanya habang galit siyang sumugod sa opisina ng Pangulo. Alam niya na ang pag-uugali ni Ariel ay naging dahilan upang siya ay paghinalaan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi kailanman gagawin ni Iris na protektahan si Ariel pagdating sa mga usapin ng katarungan at integridad, at tiyak na hindi isang hamak na maliit na peste tulad ni Leon. Sa loob ng opisina ng presidente, si Iris ay nakaupo sa kanyang mesa na may ilang trabaho. Sunod-sunod na sumugod sina Leon, Joseph, at ang iba pang mga tao. Nagulat si Iris nang makita ang gulong-gulong hitsura ni Leon at nasugatan ang kamay. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Leon? Miss Yang, nakagawa si Leon ng mabigat na gawain at pagsuwi, maging hanggang sa masaktan ako at ang ilan sa ating mga security guard. May kailangan kang gawin. Hindi na hinintay ni Joseph na sumagot si Leon at pinaglaruan ang biktima habang nagbibigay ng maikling paliwanag sa nangyari. Totoo ba iyon, Leon? Bumaba ang maselang ekspresyon ni Iris at ibinaling niya ang matalim na tingin kay Leon. Binalaan lang niya si Leon na mag-focus sa pagganap ng kanyang mga tungkulin, ngunit bilang tugon, binaliktad niya ang buong departamento ng Pangulo pababa sa sandaling nagulat siya pabalik. Sinong mag-aasang ngingitian siya ni Iris pagkatapos ng nangyari? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 35. Hindi yun ang nangyari. Si Mr. Conrad ang nag-utos sa kanyang nasasakupan. Si Leon ay may mapait na hitsura sa kanyang mukha habang binalikan niya ang kwento, ngunit nanatili siyang hindi mapalagay dahil mahirap manalo. Ang tiwala ni Iris kung papanig si Lily kay Joseph. Malakas na paninirang puri iyan, Miss Young. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho noon. She can vouch for me, ani ni Joseph na nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Nagsasabi ba si Mr. Conrad ng totoo, Miss Cameron? Sinenyasan ni Iris si Lily na lumapit sa kanya. Oo. Ibinaba ni Lily ang ulo. Natatakot siyang makipag-eye contact kay Iris, at higit sa lahat, kay Leon. May sasabihin ka pa ba, Leon? Kalmadong tumingin si Iris kay Leon. Ako, wala. Napabuntong hininga si Leon. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na hindi masabi. Parehong naasar at naaliw si Iris na parang natalo na tandang ang ulo ni Leon. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at si Ariel, siya ay mas naiintindihan niya ang karakter ni Leon. Maaaring walang talento o kakayahan si Leon, ngunit siya ay may moral na tapat na karakter. Bilang isang taong matatag sa kanyang paniniwala at sapat na matapang na tanggapin ang responsibilidad, hindi siya kailanman magpapakababa upang maging isang mapanlinlang at maliit na tao. Kahit si Lily ang nag-vouch para kay Joseph, mas pinaniwalaan pa rin ni Iris si Leon. Ganyan ang tiwala niya kay Leon. Itaas ang iyong ulo, Miss Cameron. Lumingon si Iris kay Lily. Hindi naglakas loob na suwiin siya ni Lily at agad na tumangala para salubungin ang tingin ni Iris. Tumingin ka sa mata ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sumagot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Leon ba o si Mr. Conrad? Itinuro ni Iris ang kanyang matalim na titig sa mga mata ni Lily, at iyon ay kasama ang kanyang kailanman na marangal na kahanga-hangang bagay na nagbigay kay Lily ng mabigat na pakiramdam. Pinipilit ako ni Joe. Bamuka ang bibig ni Lily para sumagot at pinilit ang pag-uulit ng dati niyang sagot. Gayunpaman, matalim ang titig ni Iris kaya nakonsensya si Lily na ipagpatuloy ang natitirang sagot niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joseph at nagkaroon siya ng malabong masama na pakiramdam. Inamin na ni Leon na wala nang masabi kaya mas lalong naguguluhan kung bakit nagpatuloy si Iris upang itanong ang tanong na iyon. Miss Young, inamin na ni Leon na siya, nagmamadaling putol ni Joseph. Tumahimik ka, tinatanong ko si Miss Cameron. Hindi ikaw, tumango si Iris. Si Joseph ay nanginginig ng hindi mapigilan at hindi na naglakas loob na magsalita pa.
Kailangan mong mabuhay sa iyong konsensya, Miss Cameron. Ngayon hawakan mo ang iyong puso at sabihin sa akin ang totoo. Malamig na tiningnan ni Iris si Lily at mas mapang-api ang kanyang nangingibabaw na malamig na aura. Ako. Hinawakan ni Lily ang puso niya gamit ang isang kamay. Nagigilty na siya sa umpisa, kaya nang maramdaman niya ang pagtibok ng puso niya sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, ang kanyang marupok na lakas ng kaisipan ay bumagsak sa isang iglap. I'm sorry, Miss Young. Nagsinungaling ako. Si Mr. Conrad ang nag-abuso sa kanyang kapangyarihan para i-bully ako, at si Mr. Wolf ang nagligtas sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinulungan si Mr. Conrad na akusahan si Mr. Wolf ay dahil natatakot akong mawalan ng trabaho. Lumuhad si Lily sa harapan ni Iris sabay hagulgol. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumulwak ang mga luha na parang sirang dam at halos mawalan siya ng hininga sa pagitan ng hikbi. Ito ay tunay na isang malungkot at nakakaawang tanawin. Kaya, nagtulungan kayong dalawa para maling akusahan si Leon. Napatulala si Ariel. Naniwala siya sa mga kasinungalingan ni Joseph at inisip pa niya na si Leon ang masamang tao rito. Ang realidad ay nagbigay kay Ariel ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Dahil ang matandang iyon ay talagang nakakwerda sa kanya sa buong oras. Siya ay medyo naiinis dahil doon na ang buong pangyayari ay nagpatibay lamang sa ideya ng lahat sa kanya bilang isang bimbo. So, ikaw ang nagsimula, Joseph. Galit na galit si Iris at mariing tinitigan si Joseph. Hindi pinangarap ni Joseph na darating sa puntong iyon, at ang kanyang mukha ay namula sa isang kisap mata. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi dahil sa kanyang yaman ng karanasan sa pagharap sa mga nakakatakot na individual. Miss Young, ang katotohanang binawi ni Miss Cameron ang kanyang pahayag ng biglaan kahit na tiniyak na niya ang aking kwento kanina ay isang malinaw na senyales na wala siyang sinasabi na kapanipaniwala. Palagi mong pinangangasiwaan ang lahat ng may objectivity gaya ng sa iyong kumpanya. Kaya paano ka nakakasigurado sa kasalanan ko batay sa iilang one-sided remarks lang ni Miss Cameron? Pangatwiran ni Joseph. Ganoon ka ba kahirap tanggapin? Ngumiti si Iris, kahit na may bahid ng yelo. Tama ka, isa ako sa mga lumang timer ng kumpanya, at sa nakalipas na ilang taon, nagsumikap ako para sa kumpanya nang hindi kumukuha ng anumang kredito para dito. Itong batang ito naman, newbie secretary. Siya ay hindi gaanong mahalaga. And besides sa kanya, ang katahimikan ay katumbas ng pag-amin ng pagkakasala. Naguguluhan ako kung bakit mas nagtitiwala ka sa kanya kaysa sa akin. Pagtatalo ni Joseph sa lowika. Bakit? Sasabihin ko kung bakit. It's because he risked his life to save me 2 days ago. He's my savior. Muntik na siyang mamatay nung sinubukan niya para iligtas ako. Kaya sa tingin mo sino ang mas dapat kong pagkatiwalaan? Ngumisi si Iris at naghulog ng bomba. Ano, siya ang tagapagligtas mo. Pero paano? Paanong posible iyon? Napatulala si Joseph kaya nakatayo lang siya roon na parang tinamaan ng kidlat. Alam niyang hindi pumasok si Iris para magtrabaho sa kumpanya 2 araw na ang nakakaraan. At sa narinig niya, nakinidnap siya ng ilang mga magnanakaw ngunit pinalad na makatakas matapos mailigtas sa lalong madaling panahon. Noon lang niya napagtanto kung sino ang nagligtas kay Iris. Walang iba kundi si Leon, ang kulot na sekretarya na nakatayo sa harap niya. Ako, ngayon naiintindihan ko na, nang makabawi si Joseph sa pagkabigla, namula ang kanyang mukha at bumagsak siya sa lupa. Paulit-ulit siyang binalaan ni Ariel na walang magandang mangyayari sa kanya kung dadalhin niya ang sitwasyon kay Iris. Sa oras na iyon, naisip niya na si Ariel ay nagtatampo lamang sa kanya sa pagtatangka nitong protektahan si Leon. It was too little too late nang sa wakas ay naunawaan niya na ang tunay na backer sa likod ni Leon ay si Iris sa halip na si Ariel. Hindi na nakapagtataka noon na protektahan ni Ariel si Leon, dahil ganoon din ang ginagawa ni Iris sadyaman o hindi sinasadya. Dahil utang ni Iris ang kanyang buhay kay Leon, ang hakbang ni Joseph na e-frame siya ay halos kapareho ng pagpirma sa kanyang execution warrant.
Inabuso mo ang iyong kapangyarihan bilang isang pinuno sa departamento ng Pangulo sa pamamagitan ng hindi naaangkop na pagkilos kay Miss Cameron at maging gumawa ng mga maling akusasyon laban kay Leon. Isa itong kahihiyan sa pinakamataas na posisyon, Joseph. Maaari mong iimpake ang iyong mga gamit at umalis right this moment because you're now fired. Malamig na anunsyo ni Iris. No, please. I admit my mistake, Miss Young. I'm begging you, please maawa ka sa akin at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mapatla ang mukha ni Joseph, at wala na siyang tiwala sa sarili niya kanina. Lumuhad siya ng may katok at yumuko para sa awa ng paulit-ulit. Isa siyang executive ng kumpanyang may tunay na awtoridad, at nagsilbi siya ng maraming taon sa kumpanya. Ang dami ng pagsusumikap at pagsisikap na ginawa niya upang makarating sa kung saan hindi niya maisip, at hindi niya matatanggap ang parusang kasing bigat ng pagpapaalis. Bukod pa rito, ang mundo ng negosyo sa Springfield City ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit, at magkakaroon ng hindi maiiwasang bahid sa karera kung ang isang executive ng kumpanya sa kanyang antas ay tinanggal sa trabaho dahil sa kasuklam-suklam na pag-uugali. Ang paghahanap ng katulad na executive job sa hinaharap ay malamang na isang mahirap na gawain. Umalis ka na. Ngayon na, security, paki-escort sina Joseph at Donald palabas ng company building. Malamig na utos ni Iris. Naiintindihan, ang mga security guard na binugbog ni Leon kanina ay nagtimpla ng galit, at matapos malaman na si Joseph ang may kasalanan, agad nilang ibinaon ang lahat ng kanilang galit kay Joseph. Hinawakan nilang lahat sina Joseph at Donald at pilit na kinaladkad na parang asong hinihila para patayin. Nang makita ang eksenang iyon, bumalot ang emosyon ni Lily at nahihirapan siyang pakalmihan ang sarili. Hindi niya pinangarap na si Leon ang magiging tagapagligtas ni Iris, at mas nagulat siya nang walang pag-aalinlangan na sinibak ni Iris sa kumpanya ang isang executive na tulad ni Joseph para bigyan ng hustisya si Leon. Kung alam niyang may ganoong kakayahan at suporta si Leon, hindi na sana niya pinansin ang takot niya kay Joseph at hindi na siya tumulong sa pag-frame kay Leon. Ito ay isang kahihiyan na siya ay natanto ito ng kaunti na huli na. Paumanhin, Sir Wolf, ikinalulungkot kung hindi ko nabayaran ang iyong kabaitan kahit na iniligtas mo ako. Alam ko na ngayon na ako ay mali, at ako ay nais kong taimtim na humingi ng tawad sa iyo. Nakaramdam ng guilt at panghihinayang si Lily kaya yumuko siya ng malalim kay Leon at taimtim na humingi ng tawad. Malamig nang umuso si Leon at ipinihit ang ulo para hindi siya pansinin. Alam ni Lily na labis na nasaktan si Leon sa kanyang mga ginawa, at hindi niya inaasahan ang agarang pagpapatawad ni Leon. She then turned her head and yumuko kay Iris na nagsasabing, "I'm sorry, Miss Young. Ipapadala ko ang aking resignation letter sa Human Resources Department at magre-resign ng kusang loob." Walang iba kundi ang pait sa mukha ni Lily. Hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na saya kahit na si Joseph, ang lalaking umarte ay hindi naaangkop sa kanya, ay tinanggal. Ang kanyang kawalan ng utang na loob bilang tugon sa tulong ni Leon ay labis na pasaway. Tuluyan na siyang nawala ng dignidad at nahihiya siyang harapin si Leon. Bukod dito, si Leon din ang tagapagligtas ni Iris, at ang mabangis na pagkilos ni Lily ay tiyak na magiging imposible para kay Iris na pabayaan siyang manatili sa kumpanya. Kalimutan mo na yan. Sinabi ko na bibigyan kita ng huling pagkakataon, kaya tutuperin ko ang aking salita. Walang mortal ang walang kasalanan, at dahil ikaw ay nagsisi ka bago pa mahuli ang lahat, patatawarin kita kahit minsan lang. Mahinahon na sabi ni Iris. Ang pag-uugali ni Lily ay maaaring lumampas sa linya, ngunit siya ay isang biktima pagkatapos ng lahat. Iris was willing to give Lily a chance to change, at mas mabuti kung paano bumalik ang huli sa tamang landas sa huli. Ibig bang sabihin, payag ka na manatili ako? Totoo ba iyon? Natigilan si Lily at hindi makapaniwala sa nangyari. Oo. Sana ay gawin mong babala ang pangyayaring ito na huwag nang ulitin ang ganoong bagay sa hinaharap. Tumango si Iris. Salamat, Miss Young, salamat.
Ipinapangako kong isa puso ko ang iyong payo mula ngayon at gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga inaasahan. Masyadong na-touch si Lily na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Muli siyang yumuko kay Iris bilang tanda ng pasasalamat. Sige, bumalik ka na sa desk mo. Ngumiti si Iris. Saglit na nag-alinlangan si Lily, ngunit kalaunan ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay Leon. Mr. Wolf, salamat sa pagligtas sa akin. Namula ang mukha ni Lily at yumuko siya ng malalim kay Leon. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis, dahil hindi na siya naglakas loob na humarap kay Leon pa. Hindi nagtagal, si Leon, Iris, at Ariel na lang ang naiwan sa opisina. I'm sorry kung sinisi kita sa nangyari kanina, Leon. I hope you don't take offense. Saglit na nag-alinlangan si Ariel bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humingi ng tawad sa kay Leon. Mabuti naman, naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Leon. Well, tingnan mo ang ginawa mo, Leon. Inalis mo ang nangungunang figure sa departamento ng Pangulo sa iyong unang araw sa trabaho. Nagtataka ako kung ano pa ang mangyayari kung papayagan kang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya. Lumapit si Iris at sinamaan ng galit si Leon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Leon. Maaaring may kakayahan si Joseph, ngunit ang kanyang pagkatao ay kaduda-duda at ang aming kumpanya ay walang lugar para sa mga hamak na tulad niya. Iyon ay sinabi, ang iyong diskarte ay medyo hindi angkop, at ang kaguluhan na dulot mo ay halos tiyak na magkakaroon ng ilang negatibong epekto sa kumpanya. Patawarin kita ng isang beses dahil hindi ko sinasadya, ngunit huwag na lang sa pangalawang pagkakataon o hindi kita patatawarin ng napakadali ulit. Itinaas ni Iris ang kanyang maliit na maputi na kamao sa kanya at galit na sinabi, ngunit ginawa lang niya iyon bilang babala sa halip na maging galit. Don't worry, I'll listen to whatever you say as long as huwag kang magalit sa akin. Para kay Leon, ang makitang hindi galit si Iris ay mas mahalaga kaysa anupaman. Ingatan mo ang ugali mo. Inilibot ni Iris ang kanyang mga mata ng kaakit-akit kay Leon at nakita niya ang sugat sa palad nito. Nag-aalalang, tinanong niya, kumusta ang sugat sa iyong kamay, nga pala. May infirmary kami dito sa company namin. Hayaan mong dalhin kita doon. Saglit na nag-alinlangan si Leon dahil ang sugat sa kanyang kamay ay sugat lamang sa balat at hindi naman ito seryoso. At muli, nililinis ang sugat sa infirmary ay magiging kapaki-pakinabang sa pagpigil sa sugat na mahawa. Sandamakmak na trabaho ang naghihintay sa iyo pagkatapos ng pagliban mo sa opisina kahapon. Dalhin ko na lang siya sa infirmary. Nagkusa si Ariel na mag-alok ng tulong sa kanya. Ikaw. Kakaibang sulyap ni Iris kay Ariel. Kung tama ang pagkakaalala niya, tila hindi natutuwa si Ariel kay Leon dahil sa kung ano ang nangyari kaninang umaga. Higit pa rito, si Ariel ay isang napaka-proud na babae na sa pangkalahatan ay hindi pinapansin ang karamihan sa mga lalaki, kaya hindi inaasahan sa kanya na gumawa ng inisyatiba at mag-alok na tumulong na dalhin si Leon sa infirmary. Naniniwala ako na ang kasinungalingan ni Joseph ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ni Leon, kaya gusto kong dalhin siya sa infirmary bilang paraan ko ng paghingi ng tawad sa kanya. Bahagyang namula si Ariel dahil medyo hindi siya komportable sa titig ni Iris. Sure, pwede mo siyang dalhin doon. Napangiti si Iris at hindi na masyadong inisip iyon. Nilinis ni Leon ang kanyang sugat at nilagyan ng benda sa infirmary bago bumalik sa opisina ng presidente. Dahil si Joseph ay tinanggal sa kumpanya, muling nagtalaga si Iris ng isa pang executive para mangasiwa sa mga operasyon sa departamento. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na nasa 40-something na lalaki sa pangalan ni Shane Flanagan, at siya ay magiging pinuno ng Pangulo ng departamento. May kabuuang 3 sekretarya sa departamento, si Leon, Lily, at isang kabataang babae na nagngangalang Gracie Woodall. Si Gracie ay nasa kanyang early 30s at nagsilbi sa kumpanya ng higit sa 3 taon. Nakasuot ng charcoal business suit at rimless salamin sa mata, nagbigay siya ng aura ng isang matalino at may karanasang individual.
Inayos ni Shane na magtrabaho si Leon sa ilalim ni Gracie at matutunan ang ilan sa mga pangunahing kaalaman sa trabaho mula sa kanya. Itinuon ni Leon ang buong atensyon sa maingat na paggabay ni Gracie, at isang hapon ang lumipas sa isang kisap mata. Nang oras na para makaalis sa trabaho, si Leon ay nasa isang buoyant mood habang ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip ni Iris na kagandahan. Nagpunta siya sa parking lot habang naghuhum ng random na kanta. "Wait up, Mr. Wolf," isang malutong na boses ang nagmula sa likuran. Si Lily, na humakbang palayo mula sa malayo na namumula ang mukha. "May problema ba, Miss Cameron?" Kumunat ang noo ni Leon at malungkot na sumulyap kay Lily. Hindi na niya tinapunan ng loob si Lily matapos ang walang utang na loob nito kanina. "I'm sorry sa sinabi ko kanina. Kasalanan ko ang lahat. I'd like to apologize to you." Yumuko si Lily kay Leon. "Hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Nagawa mo na sa opisina," walang pakialam na sabi ni Leon. "I know that, but I genuinely hope to receive your forgiveness." Napakagatlabi si Lily. Ang kanyang isip ay isang kumpletong gulo buong hapon, at patuloy siyang nakaramdam ng sakit, dahil sinusubukan niyang gumawa ng paraan para makuha ang kapatawaran ni Leon. "Nakaraan na ito, kaya kung patawarin kita o hindi ay hindi na issue." Napangisi si Leon sa pakiusap niya. Siya ay hindi santo, at sino man ang nakaranas ng ginawa nito sa kanya ay tiyak na mahihirapang patawarin lamang siya. Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harap ni Leon na may kalakasan. Nagulat si Leon, at agad siyang humakbang para tulungang makatayo si Lily. "Miss Cameron, anong ginagawa mo? Bumangon ka na." Umiling si Lily at tumanggi. "Mr. Wolf, pakinggan mo lang ako. Hindi ko sinasadyang gawing mahirap ang mga bagay. Ikaw, ang aking ama ay nawala sa bahay noong ako ay napakabata pa, at ang aking ina ang nagsumikap ng mag-isa upang palakihin ako at ang kapatid ko. Na-admit siya sa ospital ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa sobrang trabaho, at natamo ang malaking halaga sa buwanang gastos sa pagpapagamot. Kakapasok pa lang ng kapatid ko sa Springfield University ngayong taon at nangangailangan ng matrikula at pamumuhay na gastos. Napakahalaga sa akin ng trabahong ito. Natakot akong mawalan ng trabaho, at tinulungan ko lang si Mr. Conrad na i-frame ka dahil ang isip ko ay magulo sa mga sandaling iyon. Alam kong nagkamali ako. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon at patawarin mo ako." Pakiusap. Napaluha si Lily. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsisisi at pagkakasala. Laking gulat ni Leon, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalungkot na backstory si Lily. Bilang isang ulila mula pagkabata, ang kanyang karanasan ay hindi mas mahusay kaysa kay Lily. Nagkaroon siya ng intimate na pag-unawa sa naramdaman ni Lily, at pamilyar din siya sa uri ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan na kinakaharap niya kapag nakakaharap ang kahirapan. Pareho silang ipinanganak sa malas na kalagayan. Lubhang gumaan ang pakiramdam ni Leon sa sandaling iyon, at naunawaan at nakiramay sa kalagayan ni Lily. After hours na noon, kaya ang sitwasyon sa panig ni Leon at Lily ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami sa kanilang mga kasamahan. "Tingnan mo. Yung babaeng nakaluhod sa lupa ay si Lily, di ba?" Kalihim ng Pangulo. "Sino ang lalaking niluhudan niya? Hindi ko pa siya nakita dati. Kakaiba yan. Anong ginagawa nila?" Nagchichismisan ang mga bystanders habang nakatingin kina Leon at Lily na may kakaibang ekspresyon. Nagulat si Leon sa nangyari. Ayaw niyang maging sentro ng atensyon, kaya nagdemand siya kaagad, "Bumangon ka na, Miss Cameron." Hindi ako babangon kung hindi mo ako mapapatawad," giit ni Lily. Okay, pinapatawad na kita. Maaari ka bang bumangon ngayon? Umalis muna tayo sa lugar na ito at mag-usap sa ibang lugar." Tinulungan ni Leon si Lily na makatayo ng mabilis at tumakas sa eksena. Napangiti si Lily. Maaaring tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit nakaramdam siya ng sobrang saya. Sa wakas ay nakakaramdam na siya ng ginhawa ngayong sa wakas ay napatawad na siya ni Leon. Dinala ni Leon si Lily sa parking lot ng kumpanya. "Paano ka papasok at pauwi sa trabaho, Miss Cameron?"
Nagda-drive ka ba o nagta-taxi? Medyo nag-aalangan na tanong ni Leon. Kung minsan ay sumasakay ako ng pampublikong sasakyan, ngunit kung minsan ay gumagamit ako ng mga QR code para sa pagbabahagi ng pagsakay. Namula si Lily. Ang kumpanya ay naglaan ng isang tiyak na halaga ng buwanang reimbursement para sa mga taxi, ngunit ang halaga ng pag-hail ng taxi ay masyadong mahal at gusto niyang makatipid hanggat maaari. Saan ka nakatira? Ibabalik kita sa aking motorsiklo. Awkward na tinuro ni Leon ang pink na motorsiklo sa harap niya. Hindi may kakaila na may taki na kulay ang motorsiklo, at hindi ito isang bagay na ipinagmamalaki niya. Ito, sa iyo. Natigilan si Lily at hindi napigilan ang sarili na humagalpak ng tawa. Ang ganda talaga ng kulay na ito. Ibinigay ito sa akin ng aking kaibigan, kaya't nagmamaneho ako sa mga oras na ito. Tawa ng tawa si Leon, inaasahan na niyang magkakaroon ng ganoong reaksyon si Lily, at ang hula niya ay tama. Buti na lang at nakaya niya ito ng maayos dahil walang balak si Lily na libakin siya. Hop on at iuuwi na kita. I don't think it's appropriate. Medyo nag-alinlangan si Lily dahil hindi na siya nagdala ng kahit sinong kabaligtaran sa bahay nila dati. Ang masaklap pa, kapag nakikita siyang nakasakay sa motorsiklo na kasama niya ay magbubukas siya sa lahat ng uri ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko sinusubukan na patulan ka o anuman. Gusto ko lang bisitahin ang nanay mong may sakit. Mayroon akong kaunting mga kasanayan sa medikal, kaya umaasa akong magagawa ko na tumulong, nakangiting sabi ni Leon. Sa pamamagitan ng pagmamana ng mga alaala na ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno noong nakaraang gabi, marami siyang nakuha na kaalamang medikal na nagbigay sa kanya ng bagong pangunawa sa medisina at mga kasanayang medikal. Mayroon ka bang medikal na kasanayan? Hindi mo naman hinihila ang paa ko, diba? Nagulat si Lily. Ako, pero hindi masyado. Kaya, huwag kang masyadong umasa sa akin. Bibisitahin ko lang siya kapag may pagkakataon na maaaring ako may kakayahang makakuha ng ilang pananaw sa kanyang kondisyon at bigyan ka ng ilang kapaki-pakinabang na payo. Nagkibit balikat si Leon. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay mababaw pa rin, at walang garantiya na magagamit niya ang kaalamang iyon. Lahat siya ay nais gawin na tulungan si Lily dahil sa pakikiramay sa kanya. Iyan ay mahusay. Salamat. Tuwang-tuwa na tumango si Lily. Ang kanyang ina ay na-admit sa ospital ilang buwan na ngayon at ang sakit ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuti. Dati niyang tinanong ang doktor kung ayos lang ang sitwasyon ng kanyang ina, ngunit ang sagot ng doktor ay palaging napakaganda na malabo. Kung si Leon ay may kaalaman sa medisina, maaari siyang humingi ng ilang mahalagang payo mula sa kanya. Pagkasakay ni Leon at Lily sa motorsiklo ay pinaandar na ni Leon ang motorsiklo at pinaandar ito palabas ng kumpanya. Kabanata 40. Sa panahon ng paglalakbay upang pabalikan si Lily, mga sasakyan at napuno ng mga pedestrian ang kalsada hanggang sa labi dahil nasa kalagitnaan sila ng rush hour ng lahat ay bumababa sa trabaho. Nang makarating siya sa isang intersection sa isang traffic light, kinailangan ni Leon na magpreno bigla para makaiwas sa mga pedestrian. Nauntog ang malambot niyang dibdib sa kanyang likuran at isang napakagandang sensasyon ang nagsimulang damaloy sa kanyang katawan. Natigilan si Leon at agad na napagtanto na ang dibdib ni Lily ay malapit sa kanyang likod. Bagaman ang kanilang balat ay hiwalay sa manipis na damit, ramdam na ramdam niya ang laki ng malambot nitong dibdib. Isang pulang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Lily sa loob ng ilang segundo, at sinubukan niyang umatras hanggat maaari upang subukan at mapanatili ang isang gap mula kay Leon. Ang inertia ay may iba pang mga plano para sa kanya. Habang nakasandal siya, mas malakas na bumunggo ang kanyang dibdib sa likod ni Leon sa tuwing kailangan niyang magpreno. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Leon, ngunit hindi may kakaila na isa siyang normal na tao na may malakas na sigla. Bilang ang dalas ng pagpepreno at pagbangga ng dibdib, nadagdagan ng walang halaga ng konsentrasyon ang makakontrol sa namumuong paglitaw ng kanyang pagpukaw. Hindi niya akalain na ang pagsakay sa isang motorsiklo kasama ang isang babae ay magiging kahanga-hanga. Mas mabuti pa kung magkakaroon siya ng pagkakataong isama si Iris para sa isang sakay sa hinaharap.
Ang pananabik ni Leon ay nadagdagan sa bawat pag-iisip, at ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naunawaan ang mga kababalaghan ng pagsakay sa isang motorsiklo. Dati niyang iniiwasan ang motorsiklong iyon matapos siyang kulitin ni Ariel dahil sa pagiging kapatid niya, at pinag-isipan pa niya kung dapat niya itong palitan o hindi. Gayunpaman, ang karanasan ng pagdadala ng isang babae bilang isang pasahero ay humantong sa kanya na magbago ng isip, at mas maaga niyang papatayin ang kanyang sarili kaysa palitan ito. Siya ay sabik na umaasa na isang araw ay isama si Iris sa motorsiklong iyon. Si Leon ay nahuhulog sa kanyang mga pantasya sa buong paglalakbay, habang si Lily ay namumula nang makarating sila sa ospital. Miss Cameron, alam mo ba kung may malapit na botika? At kung nagbebenta ba sila ng anumang disinfectant? Tanong ni Leon sabay kuha ng lead para mawala ang awkward na kapaligiran sa pagitan nila. Ito ay isang ospital, kaya mayroong isa na pailas na kabaligtaran dito. Dapat mayroon sila doon. Unti-unting nakabawi si Lily. Tumango si Leon. Pagkatapos pumunta sa parmasya upang bumili ng ilang espesyal na disinfectant, bumalik sila sa ospital dala iyon at ilang prutas na binili nila sa isang stall sa gilid ng kalsada. Nang makarating sila sa isa sa mga ward sa itaas, sinundan ni Leon si Lily doon at nakilala ang ina ni Lily na si Serena Plumer. Nang hihina si Serena na kalahating nakahiga sa hospital bed. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang batang lalaki na mga 18 o 19 na taong gulang. Siya ang nakababatang kapatid ni Lily na si Jared. Dahil summer break pa naman at wala pang pasok, opisyal na magsisimula pa. Pupunta si Jared sa ospital sa labas ng mga oras ng kanyang work-study program at humalili kay Lily para alagaan ang kanilang ina. Lily, bumalik ka na. Nakangiting tumayo si Jared at nagulat siya nang makita si Leon sa tabi ni Lily. Sino ito? Oh, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ito si Leon Wolf, isa sa mga kasamahan ko sa kumpanya. Mr. Wolf, ito ang aking mas batang kapatid si Kuya Jared. Ngumiti si Lily at saglit na pinakilala sila sa isa't isa. Isang kasamahan. Tumingin si Jared kay Leon, pagkatapos ay kay Lily, at tila nasa biglaang realisasyon. Pagkatapos ay tinukso niya si Lily sa pamamagitan ng pagbulong sa tenga ni Lily, boyfriend mo siya, hindi ba? Namula ang magandang mukha ni Lily at sinamaan niya ng tingin si Jared. Jared, huwag basta-basta pumutol sa bibig mo ng ganyan. Isa lang siyang kasamahan. Oh, siya ba? Kung gayon bakit hindi mo dinala ang iba mo pang kasamahan dito dati? Si Jared naman ay parang hindi makapaniwala. Naunawaan niya ng husto ang karakter ng kanyang kapatid na babae at alam niyang medyo introvert ito na tao at bihirang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng hindi kabaro. Si Leon ang tanging taong dinala ni Lily upang bisitahin ang kanilang ina na nagpapahiwatig ng isang relasyon na higit pa sa isang kasamahan.